Yahoo! Hello mga masters at mga ka-G! Good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung sama kayong napalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G, the green girly cutie patuti iguana, na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night po sa mga ready na matulog. At welcome uli sa ating episode. Second day po ng ating episode ngayon. Bagong topic po tayo. Diba? Second day ng ating bagong topic. So bago tayo mag-resume, ay hingin ko muna ang inyong thumbs up. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe dito po sa ating channel, Master Worm, for more updated contents. At before din tayo magsimula, ay invite ko po kayo. Mamaya po, hindi pa mamaya ay... meron po tayong premiere marathon sa Bahay Kulitan na 11 o'clock AM Philippine time. At syempre, Master Worm uli ang inyong host. Meron tayong kantahan at mga premieres. I hope nasamahan niyo po kami. At syempre, si Master Worm para tayo magkaroon tayo ng masayang Sunday celebration dito po sa Bahay Kulitan. Alright, so where to find the KI1 point? Anong other terms niya? Of course, it's kidney 1. Yongkwa or gushing spring. To locate the KA1, ang gagawin natin is to sit comfortably and cross one leg over the other. Ayan po, nakita niyo po umupo yung babae dyan at inuna niya yung left foot niya. So kinos niya yung leg niya and then look at the sole of your foot. Tingnan niyo po yung sole, yung flat na area, flat na surface kung saan po yung dumadapat sa sahig. Yan ang po tinatawag nating sole of the foot. So, kailangan nyo i-plantar flex po ang inyong mga paa. Nakikita nyo po yan yung arrow na pula. Yan po. So, gagawin nyo po is parang i-hook nyo. Parang naka-hook na position po yung inyong toes. Ang inyong mga toes. So, malulocate nyo po ito at the depression form. So, once na naka-plantar flex na po, pointed downward po yung mga toes o yung mga finger nyo sa inyong paa, ay meron po sa gitna na tinatawag nating depression na mafe-feel nyo at yan po ang area ng ating kidney 1. So here's another way na ma-locate natin ito. So i-divide natin into 3 parts po yan ng ating paa. Huwag nyo wag nyo isama yung inyong toes. Okay, so approximately 1/3 down. Nakita nyo po yung orange na yan, 1/3. And then 2/3 up. So may 2/3. So yung sa gitna niyan, sa mga 1/3 at saka 2/3, dyan po matatagpuan in the center of the sole. And the fourth way to locate the kidney 1 is you can also imagine drawing a line from the webbing between your second and the third toe. So nakita niyo po yung second toe niya at saka third toe. Sa gitna po niya, in the middle of the second and the third, there's a space. It's called the web. Just go straight to the sole of the foot. Kita niyo yung imaginary broken red line. And then, of course, with the 1/3 and the 2/3 proportion, dyan siya mag-meet. Okay, so that's the exact location or the precise location of our kidney 1. Acupressure or reflexology point. Now that we have finally located the exact location of this point, ay pwede natin i-apply. Ito po ang different methods on how to stimulate the kidney 1 point. So number 1, sa left side po, nakikita nyo is just the pure finger pressure, yung massage. Sa second po, ay gumagamit po siya ng stick or pwede din gamitin ang tinatawag na gua sha. Something hard and not pointy but dull sa end niya po, sa tip niya po. And of course, ang na method is acupuncture. Ayun po, nakikita niyo po yung mga needles dyan. Hindi niyo lang makikita siguro kung maliit yung mga cellphones niyo. Pero that's the process or that's the procedure we perform here in our clinic. So acupuncture is the use of using sterile needles, acupuncture needles, kung saan po ay directly po siya pinapasok. And it will hit that particular acupressure or acupuncture point, and that opens up the blockages, so clearing the energy. So yan, once na nalagay po yan dyan,
automatic po ay dadaloy po ang circulation, not just the blood circulation but the energy, the flow of energy. It's called the meridians, ang passageway of the chi or the internal energy. And the fourth is also through moxa bastion. So moxa bastion is using heat. So stimulate po yung heat with the use of a moxa stick. Or yung iba dyan ay may ginagamit ding machine na nagpapainit. Parang something like heat is a good conductor of a method. Heating up that particular area, of course not burning that area, will make the energy move. So with the help of this moxa bastion, if focus lang po siya at least 1/2 or 1 inch away from the skin. Ayan po ay let's stay lang dyan ng a few minutes, 3 to 5 minutes or lesser than that. And that stimulates that particular point wherein you don't have to apply pressure, you don't have to apply acupuncture needle, but with the use of heat. Kung minsan po ay nilalagay din po ang may little moxa na mga paliliit lang po siya na parang din po siya, linalagay po siya on top of the needles. So the needles are inserted first and the moxa, the small moxa thing, hindi ko lang alam kung anong tawag dyan, ay inalagay po yan, pinapainitan din po yung needle habang po ay nasusunog ang weed ng moxa ay mainit din po yung needle, so it goes directly straight to that particular point, stimulating it more, and it's more effective than just without the moxa. Kung needle lang gamitin nyo, okay naman po, pero yung iba, to stimulate furthermore, ay they use moxa on top of the needle. Alright, punta tayo sa benefits of stimulating the kidney 1 in the morning. So umaga po is the best time na ating i-stimulate ito. And according to Miss Sogawa, using the kidney 1 point in your morning routine offers a variety of wellness benefits. Marami po itong mabibigay na benepisyo sa ating katawan. Number 1 po is clears morning headaches. Ayan po, sino ba sa inyo dito yung parang pagod na pagod sa umaga, may headache at parang ayaw tumayo dahil po ay parang pag-umpisa pa lang ng araw nyo, sira na talaga. So ito po, many people experiences dull or throbbing headaches right after waking up. Pagka-gising talaga, ayun na, sakit talaga yung ulo nila. Stimulating KI or the kidney 1 helps circulate stagnant chi and blood, promoting a clearer head and reducing comfort. Ayan po, umpisahan nyo na po dyan. Alam ko yun, may mga kilala ako dyan na pagkagising sa umaga po, masakit na talaga yung ulo nila. Ayan, with different kinds of reasons. So, one of the reasons is, of course, kulang ang tulog mo. Second, the reason is mali ang posisyon mo sa pagtulog. Third is nakulangan ka sa tubig. Fourth is you didn't complete the 4 stages of sleep. Kasi meron yan 4 stages of sleep, which we already discussed sa aking topic a few months ago. So the second benefit of stimulating the KI1 in the morning is it boosts natural energy. So this kidney 1 draws energy down from the upper body, calming an overactive mind and grounding your chi. So yun po sa mga tao po na palaging pong gulong-gulo ang kanilang mga isipan at yung mga hindi well-grounded po. Yung mga talagang parang pagod talaga at parang super hyperactive ang kanilang isip. Hindi po sila kalmado. So this KI1 point will help us regulate and make us calm, make us more calm and parang grounded po ang katawan natin. Hindi po tayo palagi magkakasakit. Ang ating energy po ay well-grounded. So this helps shift you out of grogginess and into a more energized, alert state. So mas alert ka at mas active ka na relax ka naman. So hindi naman siya pa yung parang hyperactive talaga na parang hindi mo na makontrol yung energy mo. May energy ka pero in a right way. Okay, in a right way. At mas alert ka pa dyan. Yan po talaga ang mga isa sa mga benefits pag sinistimulate mo ang ating KI1 or ating kidney 1 na acupressure point.
The third benefit po is it rebalances your nervous system. Rebalances your nervous system. This point is known for its calming yet revitalizing effect on the nervous system. Ideal for balancing cortisol and stress levels after sleep. Ayan po mga masters and mga ka-G, very important din ito. Kasi now we live in a very stressful environment. Tas, nako, lahat po tayo ay very stressed, everything. Sa social media lang tayo nagkikita. O minsan po may stress na rin po sa social media. Nako. And of course, not just social media, sa ating work, sa family, sa personal life natin, meron talagang stress. And na-discuss ko rin po yan noon, ang tungkol sa coffee, di ba? Sa mga umiinom ng coffee yan dyan, as soon as they wake up. Yan, ilang beses ko na po na-lecture yan na make sure when you drink your coffee, you have already eaten a breakfast 1 hour before. Huwag uminom ng kape habang kayo po ay gutom. Uminom ng kape 1 hour na pagkatapos yung kumain ng breakfast. Kasi the very first thing you introduce your body in the morning as soon as you wake up is caffeine. Coffee is caffeine. And caffeine increases cortisol. So yan, magdudulot po yan ng increase in stress hormone dahil ang cortisol po ay stress hormone. Nako. Hindi natin natapos yung aking lecture pero syempre bukas na naman natin i-continue dahil 12 minutes lang po ang ating limit. So, kita-kits tayo mamaya. Meron tayong Premier Marathon sa Bahay Kulitan. Ako po ay 11 o'clock a.m. magsa-start dahil Sunday ngayon. Happy Sunday ulit sa inyong lahat. Pasensya na at delayed ako sa bagong umpisa dahil nagka-problema po. Nag-corrupt po yung aking mga files sa aking laptop. Inayos ko pa. At the same time, meron tayong pasyente habang ako nagtatrabaho. Ako ay nag-voice over. Hanggang dito lang po tayo mga masters at mga ka-G. Maraming salamat sa inyong full love and support dito po sa ating channel, Master Worm. I hope meron kayo natutunan sa ating lecture ngayon. At syempre, this is G, the green girly cutie patuti iguana, and your one and only Master Worm. My God is great. Yahoo!